Setting goals for success. Goals are a form of self-regulation adapted by humans to achieve specific aims, and by focusing people's attention, goals facilitate responses that are compatible with people's objectives. Goals are mental ideas or cognitive representations, meaning that they are based on the mind. Kapag ka sinabi natin goals, ito ay tungkol sa specific na gusto natin mangyari sa buhay natin. These are just mental ideas, okay? So ito ay representations lamang, nasa isipan lang natin. Iniisip natin na ito yung ating mga gustong mangyari. So paano natin siya ma-achieve? So syempre, kapag ikaw ay focus sa iyong mga hangarin or adhikain sa buhay, ang iyong mga ginagawa ay compatible sa iyong objective, then there will be the chance or there will be a great chance na itong goals na ito ay ma-achieve mo. So we have different theories of goal settings to be discussed here in the lesson. So una, itong kay Albert Bandura, self-efficacy. So kapag sinabi nating self-efficacy, ano yon? Self-efficacy is a person's belief about his capabilities to produce designated levels of performance that influence one's event and that affects his life. So self-efficacy belief determines how people feel, think, behave, and motivate himself. So kung makikita nyo, itong self-efficacy, napapaligiran siya ng madaming nakatulong sa kanya. Performance experience, vicarious experience, social persuasion, imaginal experience, physical, and emotional state. Kapag ka sinabi nating self-efficacy, ito yung paniniwala ng isang tao sa kanyang kapabilidad, kung anong kaya niyang gawin. Okay? Kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong maging engineer in the future, that is self-efficacy. Okay? Kung naniniwala ka na kaya mong maging maasenso na tao or maging mabuting padre de pamilya sa pagdating ng panahon, that is self-efficacy because this determines kung anong ating iniisip, kung anong ating ginagawa, kung anong ating iniaarte or iniaakto, or at kung paano natin minomotivate or ipinopush ang ating sarili para mapapunta tayo dun sa goals na gusto natin. Okay? Sunod, Bandura gives 4 ways to build self-efficacy. So, paano daw mabibuild yung self-efficacy mo? Paano daw mangyayari na yung iniisip mo ay talagang yun ang magiging ikaw, halimbawa? First is mastery of experience. So, this is experiencing life with dedication and experimenting with realistic and challenging goals. So, kapag ka sinabi nating mastery experience, lahat ng mga nangyayari sa'yo or mga nararanasan mo sa buhay mo ay nasosolve mo siya. Okay? Kahit challenging yung mga nangyayari, yung goals mo, na-achieve mo pa rin. Kung bagay ikaw ay nagiging expert na sa sitwasyon na yon at kahit anong maranasan mo, kayang-kaya mong malampasan. We also have social modeling. So when we say social modeling, this is choosing a role model that can demonstrate their self-efficacy. So hahanap ka syempre ng taong maiidolo mo. O halimbawa, yung tatay mo. Nung bata-bata siya, hindi maganda yung experience niya. Naglalakad siya pagpasok sa school, ilang bundok yung dinadaanan niya, pero naging engineer siya pagdating ng panahon. So by believing in himself na kahit ganun kahirap or under siya sa he belongs to a poor family, yung motivation niya para maging engineer at para maging perpekto or maayos na padre de pamilya sa inyo, nagawa niya. So you can choose him as your model. You can choose him as your motivation. Na kung ang tatay ko nga, na nagising pa ng alas 3 ng madaling araw para makapasok, naging engineer. Ako pa kaya na ilang tumbling lang mula bahay hanggang school. Hindi ko pa kaya yun magawa. O kaya ako pa kaya na ngayong nandito lang sa bahay, pagbukas ko ng laptop, makakapag-attend na ako ng klase. Okay? So, yun yung tinatawag nating social modeling. Meron kang isang tao na gagamitin or pagtitingnan or titingalain para ma-achieve mo or para magaya mo kung ano yung motivation sa sarili na meron siya. Patatlo, social persuasion. This means looking at the right mentor. Okay? So, kung yung social modeling pertains to observation of role model or paghahanap ng pag-observe mo sa role model, social persuasion naman is having others directly influence one's self-efficacy by giving chance for mastery of experience in a safe and purposeful way. So, para kasi kay Bandura, it is essential to get a mentor that is knowledgeable and who practices what he teaches. So, kung yung social modeling, base sa paliwanag kanina, maghahanap ka ng taong ilulook up to mo para siya yung
na makikitaan mo ng self-efficacy. Ito namang social persuasion, maghahanap ka ng tao na tutulong sa'yo at magtuturo sa'yo kung paano mo marirealize or kung paano mo mai-impluwensyahan ang sarili mo na ma-achieve yung self-efficacy na yun. Okay? So, halimbawa, yung nanay mo, pwedeng siya yung taong magtuturo sa'yo or tutulong sa'yo na lagi niyang sasabihin sa'yo, huwag kang panghinaan, kaya mo yan, imomotivate ka niya. Diba? Pangarap mo para sa amin ng tatay mo, magkaroon tayo ng sarili nating naipundar na bahay. Okay. So, that example is one kind of self-persuasion. Social persuasion. Kasi, tinuturuan niya kayo. O halimbawa, meron kayong isang iniidolo na teacher. Yung tipong yung teacher na yon kahit pag pumasok sa classroom, wala siyang daladalang libro o kaya pag binigla mo siya ng tanong, makakasagot siya agad. So, pwedeng ilo-look up to mo siya na, ay, dito sa taong ito, dito ko gustong matuto. Lahat ng lalabas sa bibig nito, papakinggan ko kasi alam ko, magiging maayos ako. That's social persuasion. Sunod, states of physiology. People's emotions, mood, and physical state or condition can influence their interpretation of self-efficacy. So, kapag ka sinabi natin physiology, it's your present state kasi. Depende kasi sa present state mo, sorry. Depende sa present state mo or sa present katayuan mo, yung mga naiisip mo sa buhay. Halimbawa, ngayong panahon nito, may pinagdadaanan tayong pandemya. So, kung magpapa-apekto tayo dito sa pinagdadaanan nating pandemya, chances are, hindi na tayo papasok. Hindi na tayo a-attend ng online classes. Kasi ang natin, sasabihin natin, wala na tayong matututunan dyan. Kahit nga naka-headset lang tayo, tapos nakahiga tayo, di naman malalaman ng teacher natin. Kapag kami may mag-quiz tayo, kahit nga internet na lang natin, makukuha natin yan. So, kung ganun yung state of your mind, kalimitan, pwedeng hindi mo makuha yung goal mo sa buhay. Pwede magkatotoo yung mga memes sa Facebook na kapag ka-engineer ay dahil graduate. Kasi may mga nakita ko before na memes sa Facebook yung mga dahil daw graduate ng online class, yung building daw naging tabingi, yung mga ganun. So, if you are going to, kumbaga, kung ang state of the mind mo ipapunta dun sa patamad, edi chances are, ginagawa mo lang na makatotohanan kung ano yung iniisip ng iba tungkol sa generation ngayon na nag-aaral through online class. Okay? Kung halimbawa naman, yung mga kamag-anak mo, sinasabi sa'yo, naku, alam na yan, di na yung makakatapos ng pag-aaral kasi mabubuntis na yan. So, kung magpapa-apekto ka dun sa sinasabi ng mga yun, chances are, magkakatotoo talaga yung sinasabi nila. O kaya naman, kapag wala kayong pera, hindi ka makakapasok sa school. Okay? Kung sasabihin mo, ayoko na, next sem naman, wala na uli kaming pera, di na ako papasok. Okay? So, always remember kung ano ang nasa isipan mo ngayon, kung ano yung nagpapagulo sa isipan mo or kung ano tumatakbo sa isipan mo, malaki yung epekto nun kung paano mo ma-achieve yung pangarap mo sa buhay. Okay? Sunod. How self-efficacy influences self. So Bandura explained how the degree to which someone believes in his own self-efficacy influences functioning. So we have cognitive, motivational, emotional, and decisional. So kapag sinabi natin cognitive, it pertains to thinking. So thinking is self-enhancing or debilitating ways can greatly influence functioning. So to believe that one's action has an impact on no one's experience and environment allows for self-sustaining optimistic view of life and that no matter what the situation is, something can be done to take effect and have the ultimate outcome. So dito papasok yung binanggit natin kanina na ayun nga, nasa pag-iisip natin yan. Kung palagi nating iisipin ay yung negative side ng nangyayari, wala talaga mangyayari. Malulugmok ko lang tayo. Hindi na, magiging stagnant na tayo. Hanggang doon na lang tayo. Whereas kung lagi tayong doon sa positive side, o kaya lagi, hindi, may paraan pa, may paraan pa. Okay? So, ang mangyayari nun, ma-achieve natin yung goal natin. Okay? Sunod, motivational. So based on how opportunities and obstacles are interpreted, it is easy to become victim to one's belief that effort is useless in the face of obstacle or difficulties that one may finally give up. So dito sa motivational na ito, from the word itself, motivation, feeling secured in this belief leads to self-determined motivation. So it's not a matter of can I reach my goal, rather what is required of me to reach my goal. So dito,
ano yung nagpapamotivate sa'yo? Papasok ulit dito yung sinasabi natin na commercial ng Nescafe na para kanino ka bumabangon. Kung ang lagi mong tanong sa buhay mo ay, maa-achieve ko ba ang pangarap ko na ito? Kesa sa, ano kayang magawa para ma-achieve ko yung goal na ito? Wala talagang mangyayari sa'yo. So, palaging dapat, meron kang purpose. Kumbaga, on track ka palagi. O kaya isusulat mo sa isang papel o kaya bukas sasabihin mo, pagising ko bukas ng umaga, kailangan goal setting, papayat ako. So, ibig sabihin, maghapon, ang gagawin mo lang is to find ways on how you will become slim. Okay? Mag-exercise ka ng maaga. Kakain ka ng tama. Kaya yung mga ganung bagay. Kesa sa, ay no, papayat ba talaga ako? Kasi kapag yun yung tanong mo, di, malaki yung chance na malabo na. Kasi baka mamaya, hihiga ka na lang uli. Bukas na lang ako mag-exercise. Bukas na lang ako magda-diet. Okay? So, kailangan ang motivation. Patatlo, emotional. A strong sense of efficacy means knowing that it's normal and human to feel discouraged in the face of failure. So, kasama dito, para ma-influensyahan yung self-efficacy mo or nag-i-influence sa self-efficacy, yung emotion. Kapag kasi hindi natin matanggap na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang mangyayari, ay talagang hindi tayo makakaipon or makakausad sa gusto nating goal. O, halimbawa, nagpasa kayo sa akin ng reflection paper. Tapos dun sa reflection paper, or kahit hindi sa akin, halimbawa, ganito na lang, nagpasa kayo ng term paper dun sa major subject nyo. Tapos yung una, ang pagkaka-check ng instructor nyo ay madami kayong mali or madami kayong dapat i-correct. So, dapat you have the state of mind na pag pinasa mo yung term paper mo, pwedeng pasado yon, pwede din namang hindi. You have to be resilient and open for the possibility na mag-uulit ka pa din. Or uulitin mo or i-improve mo yung ginagawa mo. Okay? Kasi pag palaging ang tingin mo naman sa sarili mo ay hindi, alam ko to, hindi ako magkakamali, hindi ito ibabalik ng picture ko. Siyempre, pag balik niyan sa'yo at madami, sisirok ka agad. Sirok agad ang mo, ang mood mo na, nakakatamad, pinaghirapan ko to ng isang buong linggo, tapos 0 lang yung score ko kay mami. Okay? So, dapat, kailangan ay alam mo din sa sarili mo or nasa state ka na matatanggap mo kung mababa ang grade mo, matatanggap mo lalo kung mataas ang grade mo. Okay? Dapat alam mo yung transition na yon na hindi lahat ng oo ay matatanggap mo. Kagaya sa panliligaw. Nag-e-effort kayong manligaw sa babaeng gusto nyo. Pero dapat you are also open na hindi lahat ng nililigawan nyo ay sasagutin kayo. Okay? At sa mga babae naman, kapag kayo ay nagpapaligaw, you have to be also open na hindi lahat ng tao or hindi lahat ng lalaki ay pare-parehas ang effort sa babae. Baka ang maging standard nyo lang ay dahil sa binigyan ng malaking bouquet ng flower na madaming yung pera, yung hinihilang pera, something sa cake, mga ganun. Meron din nun, halimbawa, bouquet ng flowers sa cake na may money cake, ganyan. So, kung ganun lang yung standard nyo, tas hindi ganun yung napapunta sa inyong maliligaw, so ano mangyayari? Masasaktan lang kayo, di ba? So, you always have to be open on different possibilities in life. Sunod, decisional. Self-efficacy means that there is a choice when it comes to how to choose to experience one situation. Okay? So, alam natin, or dapat alam din natin na itong mga nangyayari sa buhay natin, decision natin yan. Tayo ang may gustong mapapunta sa sitwasyon na yan. Okay? Laging may sasabihin, hindi po ma'am, ang gamilit lang po kasi sa akin na kumuha ng course na to, nanay ko, o kaya tatay ko, o kaya nadala lang po ako ng mga kaibigan ko. Pero hindi naman yung mga kaibigan mo nagdala sa school para mag-enroll. Hindi naman yung mga kaibigan mo yung nagbayad or nagbigay ng tuition fee mo. Ikaw mismo, katawan mo mismo yung nagpunta doon sa cashier at nag-abot ng bayad. Okay? So that is decisional. Okay? Hindi pwedeng palaging ang sasabihin mo lang sabi lang po ni ganito, sabi lang po ni ganyan. The fact na nandudod ka, ibig sabihin, ginusto mo yun. Okay? We will now go to Carol Dweck's Fixed and Growth Mindset. So this is another goal setting theory.
So, Dr. Dweck described people with two types of mindset. Ang mga tao daw may dalawang types ng mindset. People who believe that success is based on their innate abilities have a fixed theory of intelligence and goes under fixed mindset. On the other hand, people who believe that success is based on hard working, learning, training, and perseverance have a growth theory of intelligence which goes under growth mindset. So, dalawa daw na klase ang mindset ng tao. Isang fixed at isang growth. Okay? Pag sinabi nating fixed, yun daw fixed ay ang feeling natin or ang alam lang natin ay matalino na tayo talaga. Okay? That's fixed theory. Matalino na talaga ako. Mapapasa ko tong subject na to. That's fixed theory. Kasi yun yung paniniwala natin. Ngayon, ano naman yung growth theory? Yun yung paniniwala natin na hindi, kahit medyo mahina ako sa math, pagsisikapan ko to, gagawin ko to ng paraan, mag-aaral ako mabuti, makikinig ako na maayos. Okay? Yun yung growth theory. Okay? Yun yung growth mindset. Dahil alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo yan. Okay? So, kung dadating man yung resulta na, halimbawa nakuha mong grade ay 2, di, okay, kumbaga, okay yung state of mind mo na, ay, oo, okay lang kasi pinaghirapan ko to. Kaysa yung fixed mindset na, bakit 2 lang? Alam kong matalino ako dito sa subject na to. Okay? So, that's the difference of fixed and growth. Yung fixed, ang paniniwala mo is, alam mo na to, likas na. Likas sa pamilya namin yung matalino, kaya kaya ko yan. That's fixed theory. Kapag ka naman growth is yung alam mong pinaghirapan mo, ginawa mo ang lahat ng paraan para ma-achieve yun. That's growth theory or growth mindset. Okay? Sabi din ni Dr. Dweck, individuals may not be necessarily aware of their own mindset, but their mindset can still be discerned based on their behavior. So tayo, hindi natin alam halos lahat kung tayo ba talaga ay may fixed mindset or may growth mindset. Pero pwede kasi yung mabago. Depende sa behavior mo. It's especially evident in their reaction to failure. Yun, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag fixed mindset individuals dread failure because it is a negative statement on their basic abilities, while growth mindset individuals do not mind or fear failure as much as because they realize their performance can be improved and learning comes from failure. Sinasabi ko sa inyo kanina, kapag fixed mindset ka lang or medyo believe ka na sa sarili mo na kaya mo yun, kapag biglang nag-fail ka, malaki ang impact sa'yo. Whereas kung growth mindset or yung growth theory ang pinapatakan mo, matatanggap mo. Kasi ang ano mo, okay lang, there is always a room for improvement. Okay? Sunod, Edwin Locke's goal-setting theory naman tayo. So the goal-setting theory was first studied by Dr. Locke. He described that the approach of goal-setting theory is based on what Aristotle called final causality. That is, action caused by purpose. It accepts the axiomatic status of consciousness and volition, and it also assumes that introspective reports provide useful and valid data for formulating psychological concepts and measuring psychological phenomena. So, ito yung sinasabi natin, action caused by purpose. Ginawa mo yung action na to dahil may gusto kang mangyari or may purpose ka. Okay? Kaya ka nag-aaral kasi ang purpose mo sa buhay or ang purpose ng pag-aaral mo ay maging engineer ka. That is goal-setting theory by Edwin Locke. Okay? Sunod, ito yung mga iba pang kasamahan nito. The basic contents of goal theory are summarized in 14 categories by Locke under the article Motivation Through Conscious Goal Setting. So, ito yon. According to Edwin Locke, the more difficult the goal, the greater the achievement. Kapag daw na mas mahirap ang goal, mas malaki ang mararamdaman mong achievement. Okay? Diba? Mas alam mong pag mas pinaghirapan natin or mas napakahirap na i-achieve nun pero nagawa natin ng paraan, mas nararamdaman natin yung pagkapanalo. Iba yung pakiramdam na, ay, oo nga, pinaghirapan ko talaga yan. Talagang, ang hirap-hirap maka-achieve kahit stress dyan sa subject na yan. Pero naka 2.5 ako. Okay. So, that is greater achievement. Sunod, goals that are both specific and difficult lead to the highest performance. So, kapag yung goals na gusto mong marating ay mahirap, okay? Gagawin mo ang lahat para ma-achieve mo yun. Okay? Kaya ang takbo nun lagi, pupunta tayo or gagawa tayo ng pinakamagaling nating performance.
Okay, lagi tayong, hindi, ito yung gagawin ko para ma-achieve ko yun. Palaging yung pinaka on top of your list na idea or solution mo dun sa problem or highest, pinakamaganda mong performance ang ilalabas mo. Kasi alam mo, napakahirap i-achieve ng goal na to. So, 100% ng pagkatao ko at plano ko sa buhay, ibubuhos ko dito. Okay? Commitment to goals is most critical when goals are specific and difficult. So, the more na paghirap at pag-specific ng goal na gusto mo, talagang magiging committed ka. Lahat ng oras mo, lahat ng panahon mo, ibubuhos mo para ma-achieve mo yung goal na yun. Okay? Sunod. So, dito naman, balik tayo dito sa self-efficacy na sinabi ni Bandura. Okay? So, the term self-efficacy again refers to task-specific confidence and is a key component of Bandura's social cognitive theory. Bandura has shown that self-efficacy can be raised by enactive mastery, persuasion, and role modeling, and all referred to above. So, in addition to having a direct effect on performance, self-efficacy influences the difficulty level of the goal chosen or accepted, commitment to goals, response to negative feedback or failure, and the choice of strategies. So, ano po yung feedback? For people to pursue goals effectively, they need some means of checking or tracking their progress toward their goal. So, di ba, parang sa atin, kapag nakakatapos ang isang term, halimbawa, nagkakaroon tayo ng examination just to test our assessment. O kaya naman kapag may nagawa na tayo, hihingi tayo ng konting feedback sa mga kaibigan natin. Pwede na ba to? Pagka nakapag-drawing tayo, pwede na ba to? Maganda na ba to? Tatanggapin na ba to ni sir? Ganyan. Hindi na ba ito ipapalitan ni sir? Palagay mo. Pag nakapag-compose kayo ng mga paragraph, halimbawa, check mo naman to bago ko ipasa. Okay? Kasi the more na nagkakaroon tayo or nakakatanggap tayo ng feedback, kapag positive or okay yung natatanggap nating feedback, nagiging tayo ng self-confidence para i-push through yung ating goal or i-push na yung ating nagawa. Okay? So, goal setting is most effective when there is feedback showing progress in relation to goal. So, connected siya dito sa feedback. Mas effective kasi yun, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag meron kang na-achieve or nare-receive may nare-receive kang comment, lalo na kung positive comment, kasi it's a room for improvement also. Kahit negative yan or positive comment, it's a room for improvement, kumbaga. It just matter kung paano mo siya palagi dadalahin. So, goal setting along with self-efficacy mediates the effect of knowledge of past performance on subsequent performance. So, kung ano yung naranasan mong feedback before, for example, negative feedback, automatic ikaw ay magiging malungkot. Pero, kung despite of what you have received na comment, ikaw ay tutuloy pa rin for better strategies and i-aim mo pa rin ang better performance, ay itutuloy mo lang kung ano yung goal mo or plano mo. Okay? Goals affect performance by affecting the direction of action, the degree of effort exerted, and the persistence of action over time. So, itong goals na ito, kaya ito nagkakaroon ng pagbagal ng improvement or kaya ito nagkakaroon ng pagtagal ng pag-achieve mo ng goal, nasa sa atin. Kasi kung konti lang ang effort natin ngayong araw na to or sa mga susunod na araw, chances are matagal natin bago ma-achieve ang goal. Okay? Sunod, goals stimulate planning in general. Okay? So, often the planning quality is higher than which occurs without goals. Okay? When people possess task or goal-relevant plans as a result of experiences or training, they activate them virtually automatically when confronted with a performance goals. Minsan kasi, masyadong mataas yung expectations natin sa pag-achieve ng goal. Pero kapag, magaling lang tayo sa planning, pero kapag ka-execution na, minsan, doon tayo kasi nasablay. Okay? So when people strive for goals on complex tasks, they are least effective in discovering suitable task strategies if they have no prior experience or training on that task. There is high pressure to perform well and there is high time pressure. Okay? So, ito yung sinasabing, plano mo to, lahat ito plano mo, kaso no execution na, medyo doon ka na napalya.
Kasi, kasamahan dun lagi yung may mga based on experience na eh. Kapag kumbaga, sanay na sila or may alam na sila tungkol sa bagay na yon, kalimitan na o-overcome na agad nila kung ano or nape-predict na agad nila yung pwedeng mangyari. Nakakapag-set sila ng plan B. Eh ikaw syempre, halimbawa, kung hindi mo pa naman alam kung ano yung possible outcome, tapos ang taas-taas ng goal mo, tapos pag sa execution na, hindi mo naman siya magawa, ay di pag nag-fail ka, in case bigla, pwede kang tama din. Kaya dapat palagi, kung may goal ka or may plan A ka, may support ka na plan B, plan C, plan D. Okay? Dapat ganun laging, at saka kumbaga, yung pag-achieve mo ng goal mo or pagpatara mo ng mga gusto mong gawin, medyo sisimplihan mo muna. Kasi the more na mas achievable siya, edi possible na magagawa mo talaga yung goal mo kaysa sa napakataas agad ng standard mo. Okay? Goals in combination with self-efficacy mediate or partially mediate the effects of several personality traits and incentives on performance. So syempre, itong goals achievement na to, depende din ito sa pagdadala mo sa sarili mo. Kung motivated ka, okay? Kung ang emotions mo or yung current state mo ay okay, ay di yun, chances are, ikaw syempre ay mariregulate mo lahat ng actions mo, magagawa mo ang mga gusto mong gawin. Kaya laging kung ikaw ay may goal sa buhay, dapat yung self-efficacy mo, okay din. Okay din yung state nun, motivated ka, happy ka, positive ang aura mo, ganun. Kasi kapag may mga pinagdadaanan ka, syempre, madedelay yung goals natin. We have self-management, okay? At paano mo ma-achieve yung self-management na yon? So, may kanya-kanya tayong paraan. Pwedeng kung ang goal mo ay maka-perfect sa exam bukas, anong self-management na gagawin mo? Mag-iinom ka ba day before exam? Ilalagay mo ba ang libro sa ilalim ng unan mo? Okay, so kanya-kanya yan. Goal setting and goal-related mechanisms can be trained or adapted in absence of training and for the purpose of self-regulation. Okay? So, ano yung affect? Emotion is a type of automatic, partly subconscious, psychological estimate, and an estimate of the relationship of things to oneself. More precisely, emotions are the form in which one experiences automatized value judgments, and that is judgments of objects, events, and situations according to the standard of one's value. So, dito, sa goal setting and goal-related mechanisms, ito ay may tinatawag tayong affect. Okay? Kapag kagaya na nabanggit natin kanina tungkol sa emotion, kung ano yung current state mo, kung ikaw ay medyo may pagka-emotional na tao, or itong panahong ito ay may pinagdadaanan ka, nakaka-apekto yun sa kung paano mo pagtitingnan ang mga bagay. Okay? Nakaka-apekto yun sa judgment mo. Okay? Kasi di ba minsan, pag may pinagdadaanan tayo, konting may makita lang tayong detail na medyo malapit doon sa problema natin, malaki na agad yung epekto sa atin. Okay? Malaki na agad yung nagiging pagbabago sa ating timpla. Okay? Sunod, goal-setting dilemmas. If hard or difficult goals lead to higher performance and lower satisfaction than easy goals, there is obviously a problem of how to get people to both be happy and productive. So, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag tayo ay magpaplano or tayo ay may goal, tingnan muna natin kung yun ba doable or achievable. Kasi kapag biglang ang taas-taas pala agad, kasi hindi mo naman nagawa, di, ang mangyayari nun, magkakaroon ka ng panibagong problema or malulungkot ka kasi hindi mo na-achieve yung gusto mo. Kaya dapat, kung tayo gagawa ng goal, doon tayo sa titingnan natin kung ano ba talaga yung kapasidad natin na gawin yon. Kung hanggang saan lang muna yung kaya natin. Tapos, small step muna. Little by little, kapag medyo nagagamay na natin, edi saka natin taasan ng konti. Para syempre, tulungan na din yung sarili natin. Dahil baka pag hindi natin nakuha, yung gusto nating makuha, ay disirok agad tayo. O kaya naman ay mawawala na agad tayo sa patas. Okay? Yun yung lagi nating tatandaan. Okay? So that ends our discussion for this topic. If ever you have questions, feel free to message us, your instructor.